Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay I Like Song at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tumigil ka sa pagkain, tumigil ka sa pagkain. Mayroong 12 o 13 tao sa pangkat na ito, nakasuot ng baluti at armado ng mga sandata. Napakatangkad ng leading man at mukhang makapangyarihan. Sa kanyang galit na dagandong, ang buong orihinal na kumukulong tavern ay biglang naging isang patak ng karayom. Napatingin ang lahat sa pinuno. Puno ng kalituhan ang kanilang mga mata. Hindi nila alam ang nangyari. Panginoon, Panginoon. Sa oras na ito, nagmamadaling lumabas ang tindero kasama ang waiter, magalang na lumapit sa isang grupo ng mga gwardya at nakangiting nagsabi, ano ang problema? May problema ba sa tindahan, na hindi nasisiyahan sa ilang mga amo? Kung hindi, mangyaring umupo sa upuan, sa itaas. Tatandaan ko ang mga maliliit na kakainin at inumin ngayon. Ngumiti ang pinuno, tinapik ang balikat ng tindera at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, Dwarf Monster, I'm not here to trouble you. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa lahat at muling sumigaw, narito ako upang sabihin sa iyo ang mabuting balita. Ang pinuno ng lungsod ay nag-utos ng isang malaking pagpapala. Ngayon ang Magic Cloud Ghost City ay sinira ng mga Diyos at mga tao mula sa langit. Upang pasalamatan ang Diyos, 5,000 na mga mesa ang inilagay sa bukid ng paghahain sa lungsod. Ang lahat ng mga tao sa ang lungsod o ang mga dumadaan sa lungsod ay nakikibahagi sa piging at nasisiyahan sa buong lungsod. Tapos sobrang ingay ng tahimik na crowd. Sa katunayan, pagkatapos ng Aaron at iba pa ay pumasok sa lungsod, naririnig nila ang iba na nagsasalita ng malakas o bumubulong sa ibaba. Ang bagay na ito ay halos isa sa pinakamainit na bagay sa lungsod sa kasalukuyan. Ang masamang Cloud Ghost Town ay nakatira sa parehong lugar at gumagawa ng malaking pinsala. Para sa mga tao sa nakaraan, ang pagkaantala sa kanilang paglalakbay ay likas na puot. Para sa mga tao sa lungsod, may mga masasamang kapitbahay at matagal nang kinasusuklaman ang oxygen sa mga ngipin. Ngayon ay may nagsisikap na turuan sila, na natural na mapawi ang kanilang puot. Ito ay isa sa kanila. Ang pangalawa at pinakamahalagang punto ay ang maalamat na antas ng bagay na ito. Kahit na maraming tao ang nakakita ng maraming tao mula sa Magic Cloud Ghost Town na pumunta dito, o tumakas, ang dalawang salita ng takot sa Magic Cloud Ghost Town at ang lupain ng pulang lupa ay malalim na ang tatak sa puso ng lahat. Ngayon, gayunpaman, ito ay napakasamang lugar. Hindi imposibleng bunutin ito sa ating imahinasyon, at hindi rin ito ang mahirap na karanasan sa ating imahinasyon. Ito ay halos makumplito sa paraang hindi natin maiisip. Ang lungsod ay nabura sa magdamag. Ito ay isang himala, natural lang na magsabi ng alamat. Shit, anong sinabi ko? Ngayon ko lang nasabi na this time may ganong kalaking event. Magbibigay ng malaking salo-salo ang City Lord sa mga bayani. How about it? Let me be right. Haha. Niyupay, niyupay. Gayunpaman, ang napakagandang kaganapan ay talagang sulit na ipagdiwang. Para sa amin, kung pupunta kami sa hilaga sa hinaharap, sa wakas ay makakaikot kami sa malayo. Para sa lungsod, walang sugat, lalamunan at maayos na paghinga. Ang mga salita ay nahulog, at ang mga tao sa paligid ay tumawa ng malakas. Ngumiti din ang mga guard. Malinaw, ang mga salitang ito ay napakasarap pakinggan. Pagkatapos ng lahat, oras na upang magtago sa lungsod sa loob ng maraming taon, at talagang oras na upang kumita ng kayamanan. Sumigaw ang pinuno, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo na ang hapunan kasama ko. Bumagsak ang mga salita, at isang grupo ng mga tao ang masayang lumabas na isa-isa. Si Lao Ju at ang iba pa ay hindi exception,
ngunit si Aaron ay nakaupo pa rin doon nang itinaas niya ang kanyang mga paa. Anak, anong ginagawa mo? Tara, na. Umiling si Aaron, hindi ako pupunta, umalis ka. Sa katunayan, si Aaron ay naghahanap sa paligid mula noong siya ay pumasok sa lungsod, ngunit hindi niya nakita ang trail ng mga pangolin at iba pa. Si Aaron ay nasa masamang kalagayan. Ngayon, walang hinahanap si Aaron sa tavern, at mababa ang kanyang moral. Sa oras na ito, wala siya sa mood na dumalo sa anumang pagdiriwang na piging. Shit, you guy, you can touch the light of God and man and it a big banquet for the city master. Alam mo bang blessing ito na hindi mo kayang ayusin sa buhay mo? Ang pinuno ng lungsod ay bata at may talento. Maraming mga tao ang hindi maaaring humingi ng pagbisita, lalo pat magkaroon ng pagkakataon na kumain sa parehong mesa kasama niya. Bakit hindi mo pinahahalagahan ang gayong karangalan ngayon? Haha, I have to thank the Godman again. Otherwise, don't talk about this boy. Even you and me don't have the qualification at all. Dumaan ang isang grupo ng mga tao at nakita ito. Umiling sila at bumantong hininga at pinagalitan. Sa oras na ito, galit na sumugod ang pinuno. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Aaron, hinawakan ng pinuno ang kwelyo ni Aaron at direktang itinaas ang Aaron. Mabahong bata, ano ang sinabi mo ngayon lang? Dahil ito sa dakilang kabaitan ng Panginoon ng lungsod. How dare you don't give face. Sobrang bangis ng lalaking iyon. Siya ay may malamig na mukha at galit. Lalamunan ng Buddha ang Aaron ng buhay sa isang iglap. Halos kasabay nito, hindi lamang naisip ng mga katabi niya na walang ingat ang pag-uugali ng pinuno, ngunit itinutok ang sibat kay Aaron. Tama. Kung hindi mo ibibigay ang mukha ng Panginoon ng lungsod, hindi give US face. Walang maaawa sa mga ganyang tao kapag namatay sila. Kung tutusin, maliit na bagay pa rin ang mawala sa mukha ng Panginoon ng lungsod. Malaking bagay na isuko ang mukha ng Diyos na tao sa araw na ito. Kung tutusin, maliit na bagay para sa lahat na maghapunan at mag-inuman ng magkasama. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pasalamatan. Ang kapangyarihan ng taong Diyos na ito ay hindi man lang gagawin ito, maaaring hindi siya magalang sa Diyos na tao, o siya ay dapat na isang pawn ng Magic Cloud Ghost City. Dapat patayin at wasakin ang kanyang puso. Ang mga dila ay parang mga espada. Sana'y mapatay ng espada ang Aaron. Sa mga masasamang salita ng mga taong ito, ang galit ng mga nanonood ay nag-alab sa isang iglap. Ito ay hindi lamang walang galang sa Diyos, kundi pati na rin ang natitirang kasamaan ng Devil Cloud Ghost City. Ang ganitong uri ng kasamaan ay natural na papatayin. Oo, patayin mo siya. Patayin mo siya. Ang galit ng karamihan ay ganoon sa isang kisap mata. Aaron ay naging natitirang kasamaan sa kanilang bibig at sumigaw upang talunin ang daga. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Lao Ju ang iba sa oras na ito, don't get me wrong. Hindi siya ang labi ng Magic Cloud Ghost City. Isa lang siyang refugee na nakatakas mula sa Magic Cloud Ghost City na tulad natin. Oo. Ang apat na matandang lalaki sa tabi ni Lao Ju ay isa-isang nag-echo sa pagkakataong ito. Panginoon ko, marami na kayong matatanda, kaya huwag na kayong magka-experience sa mabalahibong batang ito. Mamaya ko na lang siya kumbansihin. Natapos si Lao Ju, nagmamadaling kumuha ng gintong ingot mula sa kanyang bag at tahimik na iniabot sa pinuno. Nang makita ito, ang pinuno ay gamaan ang kanyang tono, kinuha ang gintong ingot sa kanyang kamay at sinabi, ayaw kong gawin ito, ngunit kailangan kong gawin ito upang magpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ay niluwagan niya ang kanyang kamay at ibinaba ang Aaron. Sa isang putok, si Aaron ay umupo ng mabigat sa upuan, ang kanyang balat ay manhid, ngumiti ng mapait at sinabing, patuloy niyang sinasabi na igalang ang Diyos. Tinanong mo ba siya kung anong uri ng paggalang ang kailangan niya? Nang marinig ito, napakunot ang noo ng pinuno. Mabahong bata, ano ang sinasabi mo? Hindi pa ba sapat na malinaw ang sinabi ko? Malamig na ngumiti si Aaron. Siya mismo ang tinaguriang Heaven Falling Godman sa grupong ito ng mga tao. Bilang resulta, ang mga taong ito na nagsasabing gusto nilang magpasalamat sa Diyos at sa tao ay naghahanap ng gulo sa kanya. Hindi ba't isang malaking kabalintunaan? Gayunpaman, ang Lao Ju ay isang lumang slick pagkatapos ng lahat.
Maaari siyang manirahan sa Magic Cloud Ghost City ng napakatagal hindi lamang sa pamamagitan ng swerte sa lottery. Alam na alam niya ang kanyang paraan. Nang malapit nang magalit ang pinuno, mabilis niyang pinalamanan ang isa pang ingot ng ginto. Kasabay nito, paulit-ulit siyang humingi ng tawad at sinabing, "Haha, matanda, hindi matino ang mga bata at walang kwentang salita. Dapat hindi ka marunong." Ito ay isang masayang kaganapan upang madama ang kabaitan ng Diyos at ng tao ngayon. Talagang hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay na hindi masaya, hindi mo ba? Iniisip iyon. Nang bumagsak ang mga salita, itinulak ni Lao Zhu ang Aaron at sinenyasan si Aaron upang mabilis na magsabi ng malambot na salita. Ang pinuno ay tumingin sa isa pang ingot ng ginto sa kanyang kamay, at ang kanyang kamay ay maikli. Bukod dito, ang mga salita ni Lao Zhu ay medyo makatwiran. Tumanggo siya at tinitigan ang Aaron, "Anak, alang-alang sa kapangyarihan ng Diyos at ng tao, kakalimutan ko ito kasama mo sa pagkakataong ito, ngunit kung marinig ko na mayroon kang anumang kawalang galang sa Diyos at sa tao, mag-ingat na ang iyong hindi protektado ang ulo." Pagkatapos ay tumingin siya sa mga sundalo sa likuran niya at malamig na sinabi, "Bantayan mo siya. Kung dito pa rin uupo ang batang ito mamaya, papatayin siya sa lugar para sa krimen ng kawalang galang." Dahil doon, binigyan niya ng malamig na titig si Aaron at galit na umalis kasama ang ilang tao. Sa sandaling umalis ang lalaki, si Lao Zhu at ang iba pa ay sabik na tumingin kay Aaron. Malinaw, nag-aalala sila na si Aaron, isang binata na may galit, ay tumangging yumoko ang kanyang ulo. Kung gusto niya talagang maging matigas ang ulo, magdusa lang siya. Napalunok si Lao Zhu sa kanyang bibig. Nang talagang gusto niyang hikayatin si Aaron, biglang ngumiti si Aaron. Storytelling channel sa YouTube. "Pupunta ako." Nang marinig ito, si Lao Zhu at ang iba ay natigilan at napalitan ng saya. Buti na lang at hindi puro tanga ang bata. Sa mahalagang sandali na ito, maaari niyang maunawaan ang katotohanan na nagpapakalma sa kanila. Ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ni Aaron ay talagang napakasimple. Naturally, hindi siya natatakot sa mga banta, ngunit biglang naisip na dahil ang lahat ay kailangang pumunta sa piging, dapat ding pumunta sina Pangolin at Zia Wei. Pagdating mo doon, mas madaling hanapin sila. "Na-depress ako saglit, pero hindi ko na masyadong inisip." Sa kabaligtaran, pagkatapos ng pagbabante ng pinuno, hindi niya sinasadyang nagising ang Aaron. Hehe, tama, ang isang malaking asawa ay maaaring yumoko at mag-inat. Tuwang-tuwa si Lao Zhu at tinapik niya si Aaron sa balikat, "Go and eat." "Tama, hindi maganda ang may libreng pagkain para sa iyo." Nakangiti ring sabi ng matandang katabi niya. Walang sinabi si Aaron, ngunit umiling at ngumiti ng mapait. Sinundan niya ang matanda at ang kanyang barkada at dahan-daang lumabas sa ilalim ng pangangasiwa ng ilang sundalo. Sa tavern, nang makitang malambot ang Aaron, alam ng lahat na walang kasiyahan, at hindi nagtagal ay naghiwa-hiwalay sila. Pagkalabas ng party, magkabalikat na ang mga kalye sa labas, at maraming dumadaan o ordinaryong tao ang nakapasok sa lungsod sa ilalim ng gabay ng mga sundalo. Ang Aaron ay dapat na espesyal. Siya ay sinamahan sa lahat ng paraan. Hindi niya alam kung masaya ba o malungkot na pangyayari. Ay bypass ang isang malaking lugar ng urban area, pumunta sa buong lungsod, pumunta sa halos 10 milya, at dumaan sa lahat ng paraan. Nariyan ang lahat ng uri ng masaganang tanawin, iba't ibang tindahan at bulaklak. Huwag mong sabihing lupain ito ng pamilya ng demonyo. Kahit na sabihin mong ito ay ang lupain ng palasyo ng engkanto, Aaron ay hindi magkakaroon ng anumang pagdududa. Makikitang iba talaga ang lungsod na dapat bumagsak. Sa kombinasyon ng nakaraang pagsusuri ng matanda sa Panginoon ng lungsod, sa totoo lang, ang Aaron ay talagang higit na interesado sa Panginoon ng lungsod kung hindi siya nagmamadaling makahanap ng isang tao. Halika, halika, pasok ka, pasok ka. Sa di kalayuan, isang malaking arko ang makikita, at sa labas ng arko, ilang mga sundalo ang nakatayo roon, na bumabati sa mga panauhin sa oras na ito. Sa itaas ng arko, isang malaking banner ang nakasabit, nakabalintunaan, na may 8 karakter, ang langit ay bumabagsak sa Diyos at sa tao, at ang mga tao ay nakikibahagi sa kaligayahan. Anong ginagawa mo? Tinitigan ng susunod na sundalo si Aaron at hinimok siya. Ngumiti si Lao Zhu at dinala ang Aaron patungo sa arko. Hindi nagtagal pagkatapos ng simpleng paghahanap ng katawan sa arko,
inilagay ang Aaron at 5 matandang lalaki. Nagkaroon na ng dagat ng mga tao sa loob, at walang katapusan ang pagtingala. Isang grupo ng mga sundalo ang abala sa paghahain ng mga pinggan kasama ang mga waitress. Ilang tao ang nakahanap ng bakanteng mesa sa puwang ng karamihan at atubiling umupo. Gagawin ko itong comfortable. Sa sandaling siya ay tumira, ang mga mata ni Aaron ay nasa platform ng kirin sa gitna ng malayo. Sa napakaraming tao, natural na mahirap maghanap ng mga tao. Makikita ng kirin platform ang lahat ng bundok at maliliit na bundok. Ito ang pinakamagandang lugar para sa Aaron para maghanap ng mga tao. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Lao Ju, at nakita ng mga sundalong katabi niya na pumasok siya at naghiwa-hiwalay. Lumiko ang Aaron at naglakad sa gitna ng mga tao patungo sa Kirin Tower. Bagamat napakahirap isingit, ang Aaron ay palapit ng palapit sa platform ng Kirin matapos magpisil ng maraming tao upang manahi. Pero akmang hahakbang na sana siya ng hagdan, biglang sumugod ang isang grupo ng mga tao. Pagkatapos, Kahit 37 o 21, hinaranggan nila siya sa likod. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang mabilis na dumating, naglatag sila ng red carpet at nagwiwisik ng mga bulaklak. Kasabay nito, ang mga tao doon ay nagsimulang maging lubhang hindi mapakali, at ang ilang malalaking tao mula sa Fangfo ay malapit ng lumitaw. Umalis ka na, gustong tumingala ni Aaron. Ngunit walang awa siyang itinulak ng mga sundalong nasa tabi niya. Halos nang bumalik si Aaron, na may ilang pagpupugay, nagsimulang kumulo ang karamihan, at sumunod ang isang sigaw, maligayang pagdating sa Panginoon ng lungsod na pumasok. Pagkatapos, dumagundong ang palakpakan at nagpatuloy, at isang misteryosong figura ang dahan-daang lumapit sa platform ng Kirin na napapaligiran ng mga patong nang makita niya ng malinaw ang taong ito. Sumimangot si Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!